Vice Mayoralty candidate sa Isabela na nagsasabing kaya niyang manipulahin ng eleksyon, sinampahan ng reklamo ng COMELEC. Hinihinging guidelines ng COMELEC kaugnay sa pamamahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP sa panahon ng eleksyon. Tapos na ayon sa Department of Social Welfare and Development. 20 Chinese nationals na sangkot umano sa illegal detention at scamming activities na aresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. At special audit para sa COVID-19 health emergency allowance, hiniling ng Department of Budget and Management at Department of Health. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nababahala ang isang House Prosecutor na posibleng malagay sa panganib ang mga ebidensya at testigo nila sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng pagkabinbin ng paglilitis na posibleng sa Hulyo na masimulan. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto rin po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbin ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth, giving both sides a chance, and then boboto sila. Bukod dito, maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang Impeachment Secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng Impeachment Secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang Impeachment Secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magdadalawang taon na ang nakalilipas mula nang bawiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of Public Health Emergency bunsod ng COVID-19 pandemic. Subalit hanggang ngayon ay issue pa rin ang pagbibigay ng health emergency allowance sa healthcare workers. Kaya naman humihiling na ng special audit ang Budget Department at Department of Health upang malaman kung paano ginastos ang pondo
para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o PHEBA. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nababahala ang economic managers ng administrasyon dahil sa patuloy na paghingi ng pondo para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances o PHEBA sa health workers. Ito ay kahit mahigit 1 taon na ang nakalilipas mula nang malift ang state of public health emergency dulot ng COVID-19. Kaya naman humiling na ang Department of Budget and Management at Department of Health sa Commission on Audit o COA ng special audit upang matiyak na nagastos ng tama ang pondo. Bukod sa makatutulong rin ito sa DOH na ma-validate at mapagsama-sama ang lahat ng request at disbursement ng Health Emergency Allowance o HEA. Paliwanag ng DBM, kabuuang 121.325 billion pesos ang naibigay na ng national government para sa benefits at compensation ng healthcare workers at non-healthcare workers na nagserbisyo sa ilalim ng State of Public Health Emergency. Nakapaloob na rito ang Special Risk Allowance, Health Emergency Allowance, COVID-19 Sickness and Death Compensation at iba pang benepisyo ng health workers. Dagdag ng DBM na pagbigyan na rin anila ang hiling ng DOH na dagdag na 27.453 billion pesos para sa PHEBA noong July 2024. Binigyan din ng DBM na naibigay na lahat ang dagdag na pondo upang mapunan ang kabuuang unpaid claims sa Health Emergency Allowance o HEA bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, nakatatanggap pa rin anila sila ng apela para sa HEA payments mula sa health facilities na hindi nasakop noong nakaraang paglalabas ng pondo. Ayon sa DBM at DOH, as of December 2024, aabot sa 110.30 billion pesos ang hinihinging pondo para sa PHEBA mula sa naunang 103.5 billion pesos. Sang-ayon naman si Dr. Jose De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, sa hakbang na ito ng pamahalaan. Ayon kay Dr. De Grano, maging sa kanilang organisasyon ay nakatatanggap pa rin ng reklamo ukol sa hindi naibigay na health emergency allowance. Actually, talaga namang doon sa mga healthcare workers ng aming mga ibang hospitals, marami pa ding nagsasabi na hindi napabigay sa kanila lahat. No? And then, ang sabi naman ng ubos na nga daw ang funding. Dagdag pa ng PHAPI President, kung magkakaroon ng special audit ay matutukoy kung sino ang mga may pagkukulang sa pamamahagi ng pondo, kaya muli itong nanawagan sa pamahalaan kaugnay ng issue. Tama lang na kung ano man yung tamang ibigay sa ating mga healthcare workers, ibigay nila kasi supposedly big portion of that ay galing doon sa kinuha sa PhilHealth. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang kandidato sa pagka-vice-alkalde sa lalawigan ng Isabela ang sinampahan ng reklamo ng Commission on Elections o COMELEC sa Manila City Prosecutor's Office kaninang umaga. Kaugnay ito ng umano'y pagpapakalat ng impormasyon na kayang dayain ang resulta ng paparating na halalan. Samantala, lumagda naman ang isang pledge of commitment ang ilang grupo at mga ahensya ng pamahalaan upang labanan ng fake news na may kinalaman sa eleksyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa isang banda, kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo, sasabihin niya na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang kandidato sa pagka-vice-alkalde sa Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Jerel Harold Paz Respicio. Inihain kaninang umaga ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan o Task Force KKK sa Manila City Prosecutor's Office ang reklamo. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia sa social media post ni Respicio, sinabi nito na kaya umano niyang manipulahin ang sistema ng 2025 elections. Binigyang din ng komisyon hindi lang nakasisira sa institusyon o COMELEC ang ginawa ng respondent, kundi pati na sa kredibilidad ng paparating na halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan.
Ito ang unang reklamo na isinampa ng COMELEC laban sa isang kandidato kaugnay ng 2025 elections. Dagdag pa ni Garcia, maghahain din sila ng bukod na kasong disqualification at election offense. Gayon din ang disbarment case sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Magpapile din ng disbarment case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant and therefore magpapile din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Sa mensahe na ipinadala ni Attorney Respicio sa UNTV News, kinumpirma nito ang inihain sa kanyang reklamo ng COMELEC kaugnay sa sinabi niyang kahinaan umano ng voting machines. Iginiit nito kapag nakakonekta sa internet ang makina ay maaaring madaya ang eleksyon. Bukod sa pagiging abogado, isa rin daw siyang IT expert. Konektado sa internet yung machine bago yung printing ng election returns, pwedeng baguhin through a backdoor yung source code ng pagbilang ng boto at iba yung lalabas na bilang sa election return. In the past elections, connected sa internet yung voting machine even before the printing ng election return. Paglilinaw ng poll chief, hindi totoo na nakakonek sa internet ang mga makina na ginamit sa eleksyon. Hindi rin nila palalagpasin ang ganitong maling impormasyon at sa piskalya na lang siya magpaliwanag. Maganda pong maihandanan niya pagka po pinasagot na po siya ng prosecutor's office. Siyempre, sa mga susunod na araw, yung disqualification case, kinakailangan sumagot din siya. Kaugnay ng paglaban sa maling impormasyon ngayong halalan, lumagda sa isang pledge of commitment ang COMELEC Task Force KKK kasama ang ilang grupo tulad ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, NAMFREL, Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine National Police o PNP at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Magkakatuwang ang mga ito sa laban sa misinformation mula sa investigasyon hanggang sa posibleng pagsasampa ng reklamo o kaso sa korte para papanagutin ang may mga pakanan nito. The Philippine National Police will use its available resources, personnel, skills, lalong-lalo na dito para makatulong and to ensure that there will be an election. We are in the process of accrediting more independent fact-checkers. Independent, ibig sabihin, walang pinapanaligan, no? Part of our transparency to ensure we have fair and honest election. Partikular na babantayan ng COMELEC at partner stakeholders ang social media na pangunahing ginagamit sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pero aminado ang komisyon na may hamon sa kanila dahil wala namang batas upang i-regulate ang social media. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihinalang inatake ng pating ang isa sa dalawang Russian divers na nasawi sa bahagi ng Pulong Bato, barangay San Agapito sa Verde Island sa Batangas kahapon. Nagsasagawa ng scuba diving activity ang dalawa kasama ang dalawa pang dayuhan nang mangyari ang insidente. Bunsod ng nangyari, sinuspindi muna ang diving activity sa isla. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pagdating na doon ng 1 o'clock, sir, they proceed on diving. Tapos, suddenly, they encountered, sir, a strong current sa area. So, ang nangyari doon, sir, nagkahiwa-hiwalay sila, sir. Natangay ng malakas na water current ang isang dahilan na tinitignan ng Philippine Coast Guard. Kaya nasawi ang dalawang Russian national habang nagsasagawa ng diving activity sa Verde Island sa Batangas, Huwebes ng hapon, February 27. Ayon sa PCG, biglang lumakas ang agos sa ilalim ng kanilang kinaroroonan kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga ito. Dalawa sa kanilang kasamahan ay nakaahon sa bangka kasama ng master diver. Ngunit ang dalawa ay naiwan sa ilalim ng dagat. Agad na nagsagawa ng search and rescue para hanapin ang dalawang dayuhan. Ang isa ay agad na nakita at isinugod sa pagamutan, subalit idiniklara ng dead on arrival. During the conduct of search and rescue, nakita yung isang victim, sir. Pagkakita sa kanya, sir, wala naman siyang markings ng shark bites. Dinala dito sa St. Patrick Hospital sa Batangas. Ang isa pa sa mga biktima ay natagpuan alas 5:34 na ng hapon, napalutang-lutang malapit sa baybayin ng Pulong Bato.
Wala na itong buhay at putol ang mga kamay. Hinihinalang inatake ito ng mga pating dahil maraming pating sa paligid kung saan ito nakita. Nakita yung isa, sir, ina-attack ng sharks. So, ang nangyari dun, sir, na-recover naman din siya, kaya lang missing na yung arms niya. Then, lifeless na rin po siya. Naihatid na ang kanyang mga labi sa kanyang mga kaanak na nasa Puerto Galera sa Mindoro. Ayon sa PCG, bagamat may mga pating na nakikita sa lugar, ngayon lamang sila nakatanggap ng ulat na may inatake ang mga ito. Iniimbestigahan na rin ng PCG kung bakit naging infested ng pating ang lugar. Sa ngayon ay pinostehan na ng PCG ang lugar upang paalalahanan ang mga turista na nagpupunta doon. Ang paalala ko lang po, may mga tropa naman po tayo sa area na at saka mga LGU na nandyan. Makinig lang po muna tayo sa kanilang mga advisories. Kasi sila po yung nakakalam ng situation sa area. Mahirap naman din, sir, na magpumilit at baka madisgrasya. Dahil sa insidente, pinag-iingat ng PCG ang mga divers at diving operators at pinayuhang sundin ang protocol na ipinatutupad lalo na sa mga bahaging malakas ang current at may active marine life. Samantala, sinuspindi na ng Puerto Galera Diving Association ang lahat ng diving activities sa lugar, kasunod ng pagkasawi ng 2 Russian divers. Ang Verde Island ay isa sa mga sikat na diving site sa bansa at kilala sa buong mundo na natatangi dahil sa mayaman nitong marine biodiversity. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihigpitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sistema sa distribusyon ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Ito ay upang hindi maabuso ang naturang programa sa ayuda ng pamahalaan. Tiniyak din ng kagawaran na susunod sila sa ibinabang direktiba ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng guidelines na hinihingi nito para sa AKAP payout. Ito ang balita ni Mia Alonzo. We have already completed yung pong guidelines and we have also incorporated yung mga comments and inputs from these 3 agencies. Kompleto na ang guidelines. Ito ang ipinahayag ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao bilang tugon sa sulat na ipinadala ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng payout sa ilalim ng ayuda para sa kaposang kita program o AKAP sa panahon ng halalan. Nauna nang nagpaalala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi maaari ipamahagi ang AKAP kung hindi magsusumite ng guidelines ang ahensya para payagan ng exemption nito sa umiiral na election ban o ang paggamit ng public funds sa kasagsagan ng election period. May notation nga po doon si Chair Garcia na directing the DSWD to submit or provide the COMELEC with copies of our guidelines for their reference. So, yun po yung aming pong natanggap na dokumento. And DSWD will comply with that directive from the COMELEC. Ayon kay Asik Dumlao, nagawa na ng ahensya ang parte nito para kumpletuhin ang hinihinging AKAP guidelines ng COMELEC. Naisumite na rin nila ito sa Department of Budget and Management at Office of the President. Under review na po ng UBN and OP. So once ma-aprobahan na po ng OP, DSWD will cause the immediate publication of this and the submission of a copy to the COMELEC. Ayon sa DSWD, inaantay na lamang ng ahensya na maaprubahan ang isinumiteng dokumento upang makapagpasa na rin ng kopya ng guidelines na hinihingi ng COMELEC. Samantala, sa panig naman ni DSWD Rex Gatchalian, nangako ang kalihim na magsasagawa ng safety net o mahigpit na sistema sa pagpapatupad sa distribution ng AKAP sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment at National Economic Development Authority upang hindi maabuso.
Ayon sa kalihim, nakasaad sa guidelines na hindi maaaring pumunta mismo sa payout ang isang public official at maglagay ng anumang materyales o tarpaulin na may kinalaman sa anumang pangangampanya o anumang pagbati. Dagdag pa ng kalihim na hindi aniya dapat maapektuhan ng eleksyon ng distribution ng tulong para sa taong bayan. Kaya ang approval ng kanilang hinihintay ay siyang magsisilbing green light upang ituloy ang programa. Sakaling maaprubahan na, maraming benepisyaryo ang makikinabang ng tulong na ito ng pamahalaan, gaya ng nakatanggap ng ayuda noong nakaraang taon. In 2024, around 5 million beneficiaries yung na-serve natin under the ACAP program, and we have spent more than 26 billion pesos. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kinakailangan lamang nilang makasiguro na maibabahagi ng tama ang ayuda nang hindi naman lalabag sa batas ang proseso ng distribution nito. Ayaw naman nating masisi tayo ng mga kababayan natin pagdating ng March 28 kung hindi makakapamahagi sapagkat hindi effective ang ating exemption dahil wala po yung guidelines na kanila pong naipangako sa atin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat nang tapusin sa loob ng 3 taon ang mga flagship project ng Department of Transportation. Ayon sa isang Sustainable Mobility Advocate Group, ito ay dahil lumalala na umano ang sitwasyon ng mga mananakay. Sa ngayon, meron ng Flagship Projects Management Office na binuo ang ahensya para pabilisin ang mga naglalakihang proyektong pangtransportasyon ng gobyerno. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung mga commuters natin are enduring a more and more difficult commute. Importante na, syempre, lumalala yung public transport situation natin in order to deliver early relief. Importante na yung mass transit projects are given priority. Habang tumatagal, pahirap na ng pahirap ang pagsakay sa mga pampublikong transportasyon ng mga commuter. Ito ang obserbasyon ng Sustainable Mobility Advocate Group na Move as One Coalition. Ayon sa co-convenor ng grupo na si Robert C., bunsod ito ng mga proyektong pangtransportasyon na hindi pa rin natatapos sa ngayon. Ang hamon ng grupo sa Department of Transportation, dapat tapusin ang mga flagship project sa loob ng 3 taon o hanggang sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan na anya ng mga pasahero ng mas malalaking mga mass transit system para maging maginhawa ang kanilang mga pagbiyahe. Yung objective should be to try to deliver within the current administration. Siyempre, the earlier the better, and kung pwede sana within the next 3 years. Ang suwestyon pa ng grupo, dapat magkaroon ng interconnectivity o maging magkakaugnay ang mga flagship projects para hindi mahirapang magpalipat-lipat ng mode of transportation ang mga commuter. Sa inilabas na department order ng DOTR noong February 26, nakasaad dito na bubuo ang ahensya ng Flagship Projects Management Office. Ang unit na ito ng DOTR ang tututok para pabilisin ang mga naglalakihang proyektong pangtransportasyon. Kaugnay na rin ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DOTR Secretary Vince Dizon na pabilisin ang mga proyekto ng DOTR sa ilalim ng programang Build Better More ng administrasyon. Kabilang sa mga tinatawag na priority infrastructure flagship projects ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, EDSA Busway, EDSA Greenways, Cebu Bus Rapid Transit, Davao Public Transport Modernization Project at iba pang malalaking proyekto na tutukuyin ng chairperson ng flagship PMO. Tuwing Lunes ng alas 9 ng umaga ang magiging regular na meeting ng flagship PMO para malaman ang status at updates ng mga flagship projects. Samantala sa pananaw ng isang commuter group, magdudulot lang ng malaking utang ang naglalakihang mga proyekto ng ahensya.
Ayon sa convener ng grupo na si Nanoy Rafael, kaysa umutang sa mga malalaking bangko para pondohan ang mga proyekto, ilaan na lang ng maayos ang kasalukuyang budget ng pamahalaan. Isa sa ating benepisyo, no? Mukha lang siyang magiging sa benepisyo natin, pero pinagbabangga yung interest ng commuter at interest ng mga magigiba sa riles, interest ng commuter at interest ng mga chopper at operator na mawawalan ng kabuhayan dahil sa mga BRT. Tapos kahit naman yung mga commuters, hindi talaga sila makikinabang kasi ang kaakibat nung mga itatayong ito ay daan-daang libong piso ng utang na hindi namin mababayaran sa aming lifetime. Ganito na ngayon yung status ng May Kawayan Station ng NSCR project dito sa Bulacan. Isa sa mga flagship project ng gobyerno. Sa naunang pahayag ng DOTR, inaasahan na sa taong 2028 ay magkakaroon na ng partial operability ang NSCR project. Ang tanong ngayon, mas mapapabilis na nga kaya ng DOTR ang konstruksyon ng proyekto upang mas mapakinabangan na ng mga pasahero at matamasa ang mas maalwang biyahe. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa na ng internal review ang Qatar Airways sa isa sa kanilang mga crew matapos na magreklamo ang pasahero nilang Australian couple hinggil sa isa pang pasahero na nasawi sa gitna ng flight. Sinasabing na trauma ang Australian couple matapos umunong takpan lamang ng kumot ng nasabing cabin crew ang nasawing pasahero na katabi sa upuan ng mga ito sa loob ng 14 na oras ng flight mula Melbourne hanggang Doha. Nauna nang humingi ng paumanhin sa mag-asawang Australian ang Qatar Airways sa trauma at inconvenience na dinanas ng mga ito. Pero matapos ang sinagawang investigasyon, napatunayan ng airline company na ginawa lamang ng kanilang crew ang nararapat at umaktong profesional sa nasabing insidente. Pangungunahan ng American pop star na si Katy Perry ang nalalapit na all-women flight ng Blue Origin New Shepard rocket sa outer space. Kasama ng fireworks singer sa biyahe sa outer space ang fiancé ng Blue Origin owner na si Lauren Sanchez, CBS presenter Gayle King, former NASA rocket scientist Aisha Bowe, civil rights advocate na si Amanda Nguyen at film producer na si Karine Flynn. Ayon sa Blue Origin, ito ang kanilang unang all-women space flight na mangyayari matapos ang solo mission ni Soviet Union Valentina Tereshkova noong 1963. Wala pang pinalapit sa kung kailan ang schedule ng nasabing outer space flight. Gayunman, sinabi ng Blue Origin na mangyayari ito sa darating na spring season. Ibang balita ito! Mga kasangbahay, mahilig din ba kayo sa music lalo na kung Broadway songs ang inyong naririnig? Ibahin nyo si Tomomi, ang Angry Cat, tuwing nakakarinig ng music o awit mula sa kanyang amo. Ito ang balita ni Alan Manansala. Mahilig din ba sa music ang mga alaga ninyong hayop? Yung tipong napapasabay pa talaga sila sa pagkanta tulad nito. Ang karaoke naman ang boses ng asong ito. Habang ang ilan hindi man makakanta napapasayaw naman sa tugtog. Sa mga asong ito naman, tila isang lalabay sa kanila ang music. Sa piling ni nanay, tulugan na
may nakilala akong isang bitter na pusa na talaga namang hate na hate ang music. Isang angry cat na pagmamayari ng isang fur parent na si Dion na taga Antipolo, Rizal. Teach you what shoes to wear, how to fix your hair. Ow! Everything So, hello, I'm Dion po. So, I'm a singer and songwriter. Nakakatawa lang po kasi hindi ko po alam kung siniseryoso ng mga tao yung pagkakanta ko kasi for fun yung mga videos ko with Tomomi. Kwento ni Dion, isang rescued puspin o pusang kalye si Tomomi 7 years ago. Aniya, panahon ng pandemic nang magsimula siyang mag-video stream bilang isang libangan. At dito na rin niya natupasan na galit sa music ang pusa. Madaling araw na ako nagsistream. Hanggang 5 a.m., 6 a.m. ganun ako mag-stream. So usually mga nanood sa akin hindi lang Pinoy, pati po taga-ibang bansa. And then, bigla na lang kinagat ako. As in, dun ko po na-realize na, oh my gosh, parang pagod na siguro to sa akin. Kaya sa tuwing kumakanta si Dion sa harap ng kamera, ganito ang reaksyon ni Tomomi. Popular. Oh my gosh, wala pa nga eh. Aray, wala pa nga. Wala pa, oh no. Wala pa. Gayunman, itinuturing pa rin ni Dion na isang best for babies niya ang pusa. Dagdag pa niya, bukod kay Tomomi, may mga iba pa siyang alagang puspin. Bitter man sa music ang pusa, pero handa pa rin umano siyang alagaan at mahalin si Tomomi. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 20 Chinese nationals ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa isang condominium sa Parañaque City dahil sa pangi-scam. Naaktuhan ang mga ito sa sari-saring scamming activities nang magsagawa ng rescue operation ng NBI sa isang kapwa Chinese na biktima ng illegal detention. Ito ang balita ni Benedict Samson. This operation was originally an operation for a rescue of a detained Chinese national working in a scamming hub. Agad na nagsagawa ng rescue operation ng National Bureau of Investigation nitong Martes, February 25 sa isang gusali sa Parañaque City. Ito'y matapos humingi ng tulong ang asawa ng isang Chinese national na biktima umano ng illegal detention. Ayon sa NBI, mahigpit ang pagbabantay ng mga sospek sa biktima upang hindi ito makatakas. At kung lalabas man siya, may personal na pangangailangan, restricted siya. Kahit pagbili ng pagkain, ayaw siyang... Pero yung physical na pananakit, wala naman. Pero dinedetain siya, wala siyang cellphone, wala siyang kahit na communication. Nakikipag-communicate lang siya sa asawa niya during work time. Nakakapuslit siya through Viber, nakokontak niya yung asawa niya. Ngunit habang nagsasagawa ng rescue operation ng mga otoridad, naaktuhan naman ang mga operatiba ng NBI na may ginagawang iba't ibang scamming activity ang mga nadat ng suspect. So, their activities are AFASA or the Anti-Financial Scamming Act. So, with that, in a plain view manner, we arrested all of the employees of this Pogo company. Nasa 20 Chinese nationals ang naaresto ng NBI sa naturang operasyon. Ayon kay NBI National Capital Region Director Ferdinand Labin, kayaan niya nagkakaroon ng illegal detention activity ang ilang Pogo ay dahil ayaw nilang paalisin ang kanilang empleyado. The others who are still here, they are already resorting to different types of scamming operations. Still using some of the Chinese who are still here, and pumapalo na din sila dun sa human trafficking. Kagaya nito, this is kidnapping. Ayaw na nilang paalisin yung iba na gustong umalis. Nakahanda namang tumistigo ang biktima laban sa mga sospek. Maharap naman ang mga naarestong sospek sa kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act, Cybercrime Prevention Act of 2012 at Serious Illegal Detention. 2 Chinese national naman ang hinahanap na hinihinalang boss ng mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Voluntaryong sumuko ngayong araw ang driver ng truck na hinihinalang sanhi ng pagbagsak ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela kagabi. Sa isang panayam, sinabi ni Cabagan Police Station Chief Police Major Merwin Villanueva
na sumuko ang driver ng truck dahil sa takot sa kanyang buhay. Ayon sa naturang driver, isa sa nagbabantay sa tulay ang pumayag na siya ay dumaan dahil may isa ng truck na nauna sa kanya. Patungo sana ang driver sa isang construction site sa Northern Isabela. Sakay sa truck ang malalaking tipak ng bato nang bumagsak ang tulay. Sa ngayon ay patuloy ang mga otoridad sa pag-imbestiga sa pangyayari kasabay ang assessment sa kabuuang pinsala sa tulay. Nakatakdang magpulong sa White House sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngayong araw. Ito'y upang lagdaan ang kasunduan hinggil sa pagbibigay ng access sa mahalagang minerals ng Ukraine kasama na ang pag-uusap sa mga hakbang upang makamit ang kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ang balita ni Mavin Carrizo. And I think we're going to have a very good meeting tomorrow morning. We're going to get along really well. Okay? We have a lot of respect. I have a lot of respect for him. Tiwala si US President Donald Trump na magiging positibo ang kalalabasan ng pag-uusap nila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Pinuri rin ni Trump ang ginagawang pagtatanggol ng mga Ukrainian sa kanilang bansa. They have fought very bravely, no matter how you figure. They have really fought. Somebody has to use that equipment, and they have been very brave in that sense. Nakatakdang magpulong ang dalawang lider upang talakayin ang mga hakbang upang makamit ang kapayapaan sa Ukraine at lagdaan ang kasunduang magbibigay ng access sa Estados Unidos sa mga mahalagang mineral ng Ukraine. Umaasa naman si President Zelensky na magpapatuloy ang pagbibigay ng suporta ng Estados Unidos na kailangan ng kanilang bansa. Для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру. Ipinahayag din ni Trump ang kanyang pagnanasang maging maganda ang kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Russia upang makapamuhay na payapa ang kanilang mga mamamayan. I want to see soldiers stop getting shot, because largely it's soldiers now. Towns have been obliterated, but it's largely that. Mavin Carrizo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng gabinete ng Japan ang isang panukalang batas na may kaugnayan sa paghahawak ng criminal investigations at paglilitis sa pamamagitan ng digitalization upang mapabilis ang proseso gaya ng pagkuha ng arrest warrants. Sa ilalim ng nasabing panukalang batas, maaaring mag-request at makakuha ng arrest warrant ang pulisya gamit ang tablet at mga dokumentong legal tulad ng testimonya at reklamo ay magiging digital. Mabibigyan din ng online access ang mga abogado sa mga dokumentong kasalukuyang kinokopya ng pisikal matapos ang pagsasampa ng kaso. Bukod dito, palalawakin ang paggamit ng video link para sa mga nasasakdal, saksi at biktima na hindi makadadalo sa korte dahil sa sakit o iba pang kadahilanan. Inaasang maipapasa ang panukalang batas sa kasalukuyang sesyon ng parlamento at ipatutupad ng yugto-yugto hanggang sa fiscal year 2026. Napapanahon na para amyendahan at palakasin ang anti-espionage law. Kasunod ito ng pagdami ng mga naarestong Chinese spies kung saan sangkot pa ang ilang Pinoy. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nakakabahal at nakakagalit talaga. Ang kakapal talaga ng mga mukha, di ba? Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Labis na nababahala at galit ang ilang senador sa patuloy na pagkakahuli sa mga Chinese national na hininalang nag-e-espiya sa bansa. Ilan pa sa kanila, may mga Pilipino umanong kasabwat na naaaresto. Kamakailan lang, 2 Chinese individuals at 3 Pinoy ang nahuli sa Maynila matapos umanong magsagawa ng mga patago at di-otorisadong pangangalap ng impormasyon sa Malacanang at iba pang lugar. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, resulta ito ng hindi pa nare-resolbang issue ng espionage o pag-i-espiya sa mga bansa ng mga dayuhan, partikular na ang China. So talagang nagsasalubong na yung mga issue, yung mga haka-haka at yung mga ebidensyang lumabas kahit doon sa aming mga POGO hearings. Konektado yan sa presensya ng
China sa ating energy system, sa ating power sector, yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector. Maging si Senador Sherwin Gatchalian, naglabas rin ang pahayag ng lubhang pagkabahala sa issue. Dapat anya, masigpitan pa ang mga seguridad sa mga mahalagang pasilidad ng pamahalaan at pagtibayin ng depensa laban sa mga panganib mula sa loob at labas ng bansa. Tiniyak naman ng palasyo na patataasin nila ang kanilang seguridad laban sa mga espiya. Nakakaalarma po talaga yung balita na yan at magpagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para po masugpo ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or pang-seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Nitong Pebrero lang, bago nag-recess ang Kongreso, inihain ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada ang panukalang batas laban sa mga espiya sa bansa. Layo nitong amyendahan ang mga kasalukuyang batas kaugnay sa mga pag-espiya. Kabilang dito ang pagpapataw ng mas mabibigat na parusa sa mga mapatutunayang nag-espiya sa bansa. Kabilang na ang habang buhay na pagkabilanggo na walang parole at ang pagmumulta ng hanggang 50 milyong piso. Ani Estrada, ang mga parusa sa mga existing anti-espionage law ay mabababaw lang. Sinusuportahan naman ni Ontiveros ang panukalang pag-amyenda ni Estrada. I definitely agree with SP Pro Temp Jinggoy Estrada at maaga ko na rin ipinanawagan na i-update at palakasin yung ating anti-espionage laws. Lalo na ang China, for one, meron siyang mga espionage or national security laws na nire-require yung mga mamamayan nila, kahit yung mga state-owned enterprises nila na nagnenegosyo dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa na kapag hiningan nila ng impormasyon, obligado silang magbigay, kahit siguro to the point of spying. Sa isang Senate Committee hearing, sinuportahan rin ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang panukalang pag-aamyenda at pagpapalakas ng anti-espionage law dahil sa mga issue na kinaharap ng bansa kaugnay nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Akala ng marami ang pagiging mataba ay senyales ng malusog na pangangatawan. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang obesity o sobrang timbang ay isa sa mga nangungunang sanhi ng iba't ibang sakit. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So kapag ang ating mga anak or ating mga kaibigan ay mataba, hindi ibig sabihin po malusog. In fact, maraming sakit or maraming karamdaman na ang sanhi ay obesity or katabaan. Hindi lahat ng mataba ay malusog. Ito ang binigyang diin ni Dr. Jimmy Aragon, isang endocrinologist sa Makati Medical Center. Ayon kay Dr. Aragon, maraming sakit ang maaaring mag-ugat sa obesity. Kabilang dito ang diabetes, hypertension at sakit sa puso. Ang lifestyle o gawin ng tao ay isa sa malaking factor o dahilan sa pagkakaroon ng sobrang timbang. So, parehong importante ito. Mayroong genetic component at saka meron ding environmental component. Sa environmental, mahalaga po yung mga kinakain po natin at saka yung ating activity, no? Pag sinabing example is sedentary living or hindi masyadong nag-exercise, laging nakaupo, lalo na kapag nagtatrabaho tayo, for example, sa office, buong araw nakaupo, or kapag nasa bahay naman, walang ginagawa kung hindi manood lang ng TV. Kapag ganyan po at mahilig kumain ng maraming mga matataba or maraming carbohydrate, nagiging mas prone ho tayo sa obesity. Dagdag pa ni Dr. Aragon, ang pagkonsulta sa mga eksperto tulad ng nutritionist at dietitian ay maaaring makatulong para sa tamang pagpaplano ng balanseng pagkain at aktibidad na makakatulong sa pagbabawas ng timbang. Meron tayong mga nutritionist or dietitian na makakatulong sa atin. Kasi kung minsan akala natin tama na yung ginagawa nating diet,
pero yun pala marami pa tayong mga nakakain na maaaring nakakataba sa atin. So unang-una pa rin yung sana sigurado tayong tama yung kinakain natin, and our dietitian or nutritionist can help us. At para sa iba pang impormasyon ukol sa weight management, tunghayan ng programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkaalaman po. Sinasabi nila na ang breakfast is the most important meal of the day. Totoo kaya yon at naniniwala ba kayo doon? Alamin po natin. Alam mo ba na ang idea na yan ay galing kay Dr. John Harvey Kellogg, ang inventor ng cornflakes? Oo, breakfast promoter na may-ari pa ng cereal company. Tapos noong 1944, pinalakas pa to ng General Foods sa campaign nila para sa Grape Nuts cereal. Eat a good breakfast, do a better job. Marketing o katotohanan? Pero ayon sa modernong siyensya, hindi naman daw kailangan ng breakfast para maging healthy o productive. Ayon sa pag-aaral noong 2014 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, walang malaking pagkakaiba sa weight loss sa pagitan ng mga kumakain at hindi kumakain ng breakfast. Sabi naman ng 2015 study sa Journal of Nutrition, hindi naapektuhan ang blood sugar at energy levels kahit hindi mag-breakfast, basta't balance ang pagkain buong araw. Ibig sabihin, hindi porket hindi ka kumain ng agahan, babagsak na ang energy mo. Depende yan sa katawan at lifestyle mo. Kaya nga uso ngayon ang intermittent fasting na nag-i-skip ng breakfast para sa mas magandang fat burning at insulin sensitivity. Kaya po, kailangan ba talaga nating kumain ng breakfast o na-brainwash lang tayo ng isang marketing strategy? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausing araw po ng Biyernes. Happy weekend po sa inyong lahat. Salamat po. Shoutout kina Sasha, Amelia Rogas Cagascas, Simply Clo, Serafine Verde at Pasiano Orosio, maging kay Virgie Galarpe. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 23 na nagsasabi, karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.